Good afternoon everyone. Kami ay ang Group 6 at ang topic namin ay Philippine Constitution. Ngayong araw matutunghayan nyo kung ano ba ang ibig sabihin ng konstitusyon, anong kahalagahan nito sa Pilipinas, at ano ang mga naging konstitusyon na dito. Ang konstitusyon ay ang mga rules o guidelines na namamahala sa isang bansa o isang organisasyon. Isumisimbolo ito sa kalayaan at pagiging independent ng isang bansa. May tatlong klase ang konstitusyon. Una, as to form, sa pagbuo, as to matter of amending, sa pamamaraan ng pagbabago or baguhin, at ang pangatlo ay characteristics of a good constitution. Sa una, ang as to form, mayroong sumasakalaw na dalawang aspeto dito, written at unwritten. Sa written, ito ay nakasulat at nakadocument. Usually, ginagawa ito ng mga authorized na tao or grupo. Tulad ng mga konstitusyon dito sa Pilipinas, ginawa ito ng mga authorized o may karapatan na mga tao lamang. Ang unwritten naman ay hindi nakasulat. Ito ay nabubuo sa pamamagitan ng tradisyon, mga court decision, at mga batas. Example nito ay constitution sa UK or United Kingdom. Ang ikalawa ay as to matter of amending, sa pamamaraan ng pagbabago. May dalawang saklaw din ito, rigid or inelastic at flexible at elastic. Sa rigid o inelastic, ito ay yung mga ganitong klase ng konstitusyon daw ay mahirap i-edit o baguhin kasi kailangan pa ng mga special at komplikadong proseso. Samantalang sa flexible o elastic naman, sa word pa lang nito na elastic, ito ay madaling baguhin kasi pareho lamang ang proseso ng pag-edit sa paggawa ng normal na batas. Kumbaga, ito ay elastic, ito ay flexible. Ito ay kabaligtaran ng rigid or inelastic. Sa C naman, yung pangatlo, characteristics of a good constitution. Tatlo naman yung nakasaklaw dito, broad, brief, at definite. Sa broad, dapat saklaw nito yung mga importanteng topic pero hindi naman sobrang detalye. Hindi sobrang detailed pero nandun dapat yung mga importante sa isang konstitusyon. Ang brief naman ay simple lamang at madali dapat intindihin ng mga tao. At ang definite naman ay malinaw dapat yung mga rules at principles na nasa loob nito. Kumbaga, sa madaling salita, ang konstitusyon ang nagiging basehan ng mga law at policy dito sa bansa. Alam niyo bang sa history ng Pilipinas, nagkaroon tayo ng iba't ibang konstitusyon mula sa Republika ng Biak na Bato hanggang ang present na konstitusyon ngayon, which is the 5th Republic. Bawat lahat ng ito ay sumasailalim sa mga laban at sumasalamin sa mga kalayaan at kaayusan ng bansang Pilipinas. Kaya ngayong araw ay pakinggan yung mabuti ang iba't ibang konstitusyon na nagmula dito sa Pilipinas at ating intindihin kung bakit nga ba ito importante at ano ang saklaw nito. The 1879 Constitution of Biak na Bato is one of the shortest enacted constitution in the Philippines, consisting of only 3 articles. It was adopted during the Philippines Revolution to provide a framework for the establishment of the Biak na Bato Republic led by Emilio Aguinaldo and Felix Ferrer, modeled after the Cuban Constitution of G. Maguyo. It is a primary purpose was to familiarize the revolutionary government and unity the Filipino forces against Spanish colonial rules. Replace the Biak na Bato Constitution. After the Philippines declared independence from Spain, on June 12, 1898, the Malolos Constitution replaced the Biak na Bato Constitution as the guiding political framework from the country. Separation of church and state. It established a clear distinction between religious institution and the government. The preamble emphasized the goals of justice, defense, welfare, liberty, and reliance on divine guidance to achieve these objectives.
In essence, the Malolos Constitution was a bold attempt to create democratic and independent republic reflecting the aspirations of the Filipino people during the revolutionary period. Matapos ideklara ng Pilipinas ang kalayaan mula sa Espanya, binili ng US ang Pilipinas sa halagang $20 million sa ilalim ng Treaty of Paris noong 1998. Dahil dito, nagkaroon ng digmaan ang Pilipino at ang mga Amerikano. Naging kolonya ng Estados Unidos ang Pilipinas sa loob ng halos 50 taon. Ito ang mga batas ng US na pinasa para sa Pilipinas, 1998 hanggang 1934. Ang mga batas na ito ay nagsilbing pansamantalang konstitusyon para maayos ang gobyerno ng Pilipinas. Philippine Organic Act 1902. Lumikha ang gobyerno ang may dalawang bahagi. Philippine Commission Assembly at nagbigay ng mga karapatang pantao o Bill of Rights. Philippine Autonomy Act 1916. Piniyagan ng mga Pilipino na bumuo para sa kanilang Senado, hakbang papunta sa kalayaan. Tidings-McDuffie Act 1934. Nagplano ng halos 10 taong paghahanda para sa ganap na kalayaan ng Pilipinas at paggawa ng sariling konstitusyon. The 1935 Philippine Constitution was created under the Tidings-McDuffie Act of 1934. Establishing the Commonwealth government and preparing the Philippines for full independence from the United States. It was in effect from 1935 to 1946 during the Commonwealth era and continued after independence as a part of the Third Republic from 1946 to 1973. The Constitution initially set up a presidential system with a unicameral National Assembly, later amended to a bicameral Congress. It also introduced parity rights, guaranteed equal economic rights to Filipinos and Americans. The president was allowed to serve 2 consecutive 4-year terms. The 1943 Constitution of the Second Republic was crafted with significant Japanese involvement and was ratified by the Philippine Preparatory Committee for Philippine Independence. The Constitution established a republic with a numerical National Assembly, a Supreme Court, and an executive president. Jose P. Laurel, a Filipino lawyer and political, was appointed as a president by the Japanese, and he formally assumed office on October 14, 1943. 1973 Philippine Constitution, the martial law era. This constitution was enacted during Ferdinand Marcos Sr.'s martial law in 1973. It replaced the 1935 Constitution, which had been established following a constitutional convention marred by corruption in 1971. The 1973 Constitution served as the fundamental law of the Fourth Philippine Republic from 1973 to 1986. Ito yung mga features na noong 1973 Constitution. First is unicameral legislature, a single house legislature with members elected for 6-year terms. Next is ceremonial president. The president was elected by the National Assembly for a 6-year term but primarily served as a figurehead. And the last is the prime minister. Executive power was vested in a prime minister who was also the head of government and commander-in-chief of the armed forces. And itong last is yung amendments were made to the 1973 Constitution. First is the 1976 amendments created the interim batasang pambansa and granted the president the power to legislate during emergencies. Next is 1980 amendment. Increased the retirement age for members of judiciary to 70. Next is 1981 amendments.
restored the semi-presidential system, allowing for the direct election of the president and the re-establishment of the office of prime minister. 1984 amendments abolished the executive committee and reinstated the position of vice president. Preamble. Preamble. The preamble of the Constitution emphasized the goal of establishing a government that would secure justice, peace, liberty, and equality for the Filipino people. Noong 1986 naman, matapos ang snap election kung saan idineklara ni Ferdinand Marcos bilang nanalo, nagkaroon ng malawakang protesta at mga akusasyon ng pandaraya mula kay Corazon Aquino at kanyang mga taga-suporta. Dahil dito nagsimula ang EDSA People Power Revolution na nagpatalsik kay Marcos at nagluklok kay Aquino bilang Pangulo. Bilang tugon, naglabas si Aquino ng Proclamation No. 3 na nagtatag ng isang pansamantalang konstitusyon, ang Freedom Constitution. Pinahuntulutan nito ang pagbabago sa pamahalaan gaya ng pagtanggal ng mga opisyal at pagbuo ng isang bagong konstitusyon. Pinangunahan nito ang pagbabalik ng demokrasya, ang proteksyon ng mga karapatang pantao at ang pag-alis ng katiwalian sa gobyerno. The 1987 Philippine Constitution was created after the EDSA People Power Revolution, which ousted Ferdinand Marcos. In April 1986, President Corazon Aquino issued Proclamation No. 9 forming a constitutional commission with 48 members from various sectors, including former lawmakers, Supreme Court justices, and political activists. The commission, led by Cecilia Muñoz Palma, completed the draft on October 12, 1986, and it was presented to Aquino. The Constitution became effective on February 11, 1987, through the Supreme Court later declared February 2, 1987, as the official ratification date after a public vote. This Constitution has been in effect under the presidencies of Aquino, Ramos, Estrada, Arroyo, Aquino III, and Duterte. It promotes a just society, democracy, and values such as truth, justice, freedom, equality, and peace. At ang huling topic naman ay ang attempts to amend or change na 1987 Constitution. Ito daw ay yung mga pagsubok, pagtatry na baguhin ang 1987 Constitution. Para umpisahan, may iba't ibang pangyayari daw na may mga taong gustong baguhin yung 1987 Constitution ng Pilipinas. Pero karamihan dito ay hindi nagtagumpay dahil sa iba't ibang paraan. Una, noong 1995, si National Security Council Secretary Jose Almonte ay nagdraft o gumawa ng bagong konstitusyon, pero na-expose ito sa media kaya hindi ito umusad. Noong 1997 naman, ang grupong Pirma o PIRMA ay nagtangkaan ng isang People's Initiative para baguhin ang konstitusyon. Ngunit, si Senator Miriam Defensor Santiago ay dinala ito sa Korte Suprema na nagdesisyon na ang People's Initiative ay kailangan ng enabling law bago ito maisakatuparan. Siguro ay hindi nila ito nabigyan ng enabling law kaya hindi na nila ito itinuloy. Noong panahon naman ng presidency ni Pangulong Joseph Estrada, siya ay bumuo ng isang komisyon para aralin ang mga amendments lalo na sa economic at judiciary provisions, pero na-block ang effort na ito. Si Constituent Assembly ni House Speaker Jose De Vencia naman ay nung panahon niya, nag-propose siya na baguhin ang Constitution gamit ang isang Constituent Assembly. Pero dahil sa mga kontrobersya ng administrasyon ni Pangulong Gloria Arroyo, natigil ang plano ito. Ito naman ay pakatapos ng termino ni Joseph Estrada. Di ba si Joseph Estrada ay napatalsik sa pwesto at bumalit sa kanya ang kanyang vice-presidente, which is si Gloria Macapagal Arroyo. Ito ay nangyari noong panahon ng nakaupo siya sa
pagiging Pangulo. Sumunod na gustong baguhin naman ang konstitusyon ng Pilipinas ay noong panahon ng Economic Amendment ni House Speaker Feliciano Belmonte Jr. Si Feliciano Belmonte Jr. ay sinubukan din niyang baguhin yung economic provision para mas gawing liberal ang ekonomiya, pero hindi rin ito nagtagumpay. At ang kahuli-hulihan naman ay noong taong 2016, panahon nito ni Pangulong Duterte. Naglagda noon si Pangulong Rodrigo Duterte ng isang executive order para bumuo ng consultative committee na magre-review sa 1987 Commission. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung ano na ang nangyari dito na siguro ay hindi na nila naituloy. Sa pamamagitan ng mga nabanggit, makikita naman na maraming beses na sinubukan na baguhin yung 1987 Constitution, pero halos lahat ay naharang ng iba't ibang issue katulad ng mga legal challenges, kontrobersiya at kakulangan ng suporta. Yung mga ito ay nagpakita ng kahirapan sa pagbabago ng isang rigid na konstitusyon tulad ng Pilipinas. Ibig sabihin lang nito na hindi talaga basta-basta mababago ang 1987 Constitution. Ito ay nakapaloob dun sa pamamagitan ng amendment na nabanggit ko nung una. Isa siyang example ng rigid or inelastic. Dapat ay alam natin ang iba't ibang konstitusyon at bakit ito mahalaga. Bakit ito ay binapag-aralan pa rin hanggang ngayon. Kasi paglaki natin, pag tayo nagkakaroon na ng mga trabaho, pag tayo nagkaroon na ng mga ideya, hindi naman natin masasabi na tayo ay mga bata pa lamang kasi may mga utak na rin naman tayo at dapat may pakaialam tayo sa bansa. Malaking bagay na marunong tayo tumingin ng konstitusyon at ang kahalagahan nito dahil ito ay parte ng history. Ito ay parte ng pagiging Pilipino natin na dapat ay kinikilala natin at tinatanggap natin sa ating mga puso. Yun lamang po at salamat sa pakikinig at panonood sa aming report. Maraming salamat po.